Magandang araw po, Sir Gimbal. Nais ko pong humiling na itago ang tunay na identidad. Kaya't ipagpaumanhin po ninyo, ngunit tawagin na lamang po ako sa pangalang Mia. Ako po ay isang 15 anyos na kabataan at kasalukuyang nag-aaral sa mataas na paaralan. Nais ko pong humiling ng privacy ukol dito, sapagkat may mga pagkakataon po na ako ay nakakaramdam ng takot at pangamba. At ang mga ilang mga tao po na posibleng mga subscribers po ninyo ay may koneksyon sa mga bagay o tao na kinakatakutan ko po. Kaya po ako ay humihiling na sana ay mapanatili ang aking anonimato at hindi po malaman ng iba ang aking tunay na pangalan. Tandang-tanda ko po ang bawat detalye ng mga nangyari, kahit na 2 taon na po ang nakalipas. First year high school po ako noon nang mangyari ang bangungot sa aking buhay na hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon po ay paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala ang mga eksena, ang mga salita at ang takot na aking naramdaman. Sa bawat araw na lumipas, nararamdaman ko pa rin ang bigat at takot na dulot ng mga pangyayaring iyon. Hindi ko po talaga akalain na sa murang edad ay mapupunta ako sa isang lugar na nasa mga panaginip ko lang mararanasan. Ang mga karanasang iyon ay hindi ko inisip na mangyayari sa isang batang katulad ko. Ang mga lugar, mga sitwasyon at ang pakiramdam ng takot at pagkabigla ay sobrang iba sa lahat ng mga bagay na nakasanayan ko. Bawat hakbang, bawat araw, tila ba isang panaginip na hindi ko maipaliwanag. Dahil di ko po lubos akalain na ang pagiging masipag ko pala ang magdadala sa akin sa tiyak na kapahamakan. Hindi ko po naisip na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pagiging abala at pagtatrabaho ng walang tigil. Mula po kasi nang iwan ako ng aking ina at ama sa puder ng aking lola upang magtrabaho sa malayo. Naging malaya at kontento ako sa aking sitwasyon. Ngunit sa mga sumunod na taon, nagsimula na akong mag-isip at maghanap ng paraan upang kumita ng mas malaki. Upang hindi na akong maging pabigat kay lola at upang matulungan ang pamilya ko sa kahit anong paraan. Sabi po ng lola at ng inay ko, sumakabilang bahay na raw ang aking itay. Hindi ko po iyon alam noong una. Dahil sa murang edad, hindi ko po kayang intindihin ang mga bagay na iyon. Akala ko noon, tulad ng mga ordinaryong pamilya, ang mga magulang ay magkasama sa iilalim ng iisang bubong. Ngunit noong ako po ay nasa high school na, doon ko lang po nalaman ng masakit na katotohanan. Natuklasan ko na may ibang pamilya na pala ang aking itay. At may mga anak siya sa kabilang pamilya niya. Hindi naman po naging sapat ang mga ipinadalang tulong ni inay, dahil katulong lang siya sa Maynila. Kaya mula noon ay naging masigasig na ako sa buhay. Hindi ko kayang mag-intay lang at umasa sa mga kaunting tulong na natatanggap ko. Alam ko po na kung gusto kong magtagumpay, kailangan kong magsumikap at gumawa ng paraan. Kaya naman nagsimula akong maghanap ng mga pagkakataon kung saan maari akong kumita. Lalo na kung ito ay para sa aking pag-aaral. Madalas nga po akong gawing modelo ng ibang nanay para sa kanilang mga anak, dahil nga sa kasipagan ko. Walang araw po kasi na hindi ako nagtitinda ng kung ano-ano. Minsan dala-dala ko ay tali ng pako, sitaw, kangkong at kung ano-ano pang pwedeng itinda. Hindi naman ako nahihiya dahil nga ito ang kinalakihan ko mula pa noong una.
Kumikita ako ng konting pera na naiipon ko para makabili po ako ng mas marami pang paninda. Business-minded talaga ako, Sir Gimbal. Kaya pinapaikot ko lang talaga ang tubo at puhunan. At yung ibang kita ko nga po ay aking binibigay sa aking lola para maipon at magsimula na siya gumawa ng kakanin. Isa rin po kasi sa gustong gusto ko ay yung pagtitinda ng puto, kutsinta, bibingka at kalamay. Kaso nga lang kulang sa budget kaya naman naging gulay na lang ang madalas ang itinda ko. Nakukuha ko sa mababang presyo at minsan nga po ay ibinibigay na lang sa akin ng may-ari ng gulayan. Buti nga po dahil sa mga taong nagbibigay ng konti nilang gulayin ay paunti-unti ko pong naiipunan ng aking lola. Bumibili nga ako ng harinang gawa sa bigas, asukal at pampalasa. Sobrang saya nga po ni lola nung mga araw na yon at walang pagsigla ng kanyang mga ngiti. Matapos siya makagawa ng di bababa sa 100 piraso ng kutsinta. Agad ko nga po iyong nilako sa aming barangay. At di pa nga ako nakakalayo ay ubus na agad ang aking tinda. Oh, ganyan dapat ang gayahin nyo. Pakanig ko ang sigaw ng isang ginang mula sa isang bahay. Alam ko na ako po ang tinutukoy dito. Dahil nga may taglay ring kabatugan ng kanyang anak. Hindi ko na nga lang po sila pinansin at umalis na lang para makauwi ng maaga. Lola, ubos na yung paninda ko. Malayo pa nga lamang po ay ibinalita ko na agad sa aking lola ang magandang balita. Abot tenga naman po ang ngiti ng lola ko dahil sa nangyari. Kaya nga po buhat noon ay naging suki ko na halos ang aking mga kabarangay. May pagkakataon pa nga po na umabot sa aming paaralan ng aking mga paninda. Halos kilala na po ko kaya naman pag dumadaan nga po ay lagi nila akong tinatanong kung may kakanin pa ba akong tinitinda. Hanggang sa isang araw po. Habang nagtitinda nga ako ay medyo makulimlim. Nagbabadya po ang ulan noong mga panahon na yon at nasa isip ko nga po na maglako pagkatapos ng klase. Medyo malayo-layo na po yung nilalakad ko. Pero matumal nga po ang benta dahil nga po maulan. Hindi ko po maiwasang malungkot at madismaya. Ngunit alam ko naman po na ganun talaga ang negosyo. Minsan mataas ang kita. Minsan naman ay matumal. Habang binabaybay ko ang maulan na kalsada, naiisip ko po na bahagi ng buhay ang mga pagsubok at hindi palaging makakamtan ang inaasam na tagumpay. Kaya po napagdesisyonan ko na umuwi na lamang muna bago pa dumilim. Habang naglalakad nga po ako, may mga ngilan-ngilan po akong nakakasalubong na tao. May ilang bumili, yung iba naman po ay hindi. Sa bawat tao na aking nakakasalubong, umaasa akong may bibili ng tinda ko. Pero alam ko naman po na hindi palaging ganon. May mga pagkakataon po talagang ang negosyo ay hindi umaayon sa iyo. Medyo kukunti na rin po naman yung tinda ko. Kaya di na ako dumaan pa sa mga bahay-bahay. May isa po kasi akong kinakatokang bahay sa may lulod na kung tawagin ay Balete. Ang bahay po na iyon ay madalas na pinagmumulan ng takot at kaba sa mga tao sa aming lugar. May mga kwento po kasing kumakalat na hindi ka nais-nais tungkol sa bahay na iyon. Kaya't likas naman po na nag-aalangan ako na lumapit doon. Pero sa kabila ng takot ko, naiisip ko na kailangan ko pa rin magpatuloy at kumita.
May mga pagkakataon talagang ang takot ay hindi mo maiiwasan. Lalo na kung ang lugar na dadaanan mo ay may mga kwento ng kababalaghan. Masigit pa nga na wala akong choice dahil nga wala namang ibang daan bukod sa tapat ng bahay na iyon. Nadadaanan ko po iyon tuwing papasok ako ng eskwela pero tuwing umaga lamang. Medyo masukal yung harapan ng bahay na iyon at marami pong nagsasabi na aswang daw yung nakatira sa bahay na iyon. Hindi naman po ako naniniwala sa mga kwento. Dahil araw-araw po akong dumadaan sa tapat ng bahay ng matanda. At hindi ko po nakikita o nararanasan ng anumang kakaibang bagay. Para sa akin, isang ordinaryong bahay lang po iyon na may mga taong may kanya-kanyang buhay. Bagamat may mga nagsasabi ng ganong kwento, hindi ko po hinahayaan na magpapaapekto ako sa mga haka-haka ng iba. Hanggang sa makarating nga po ako sa tapat ng bahay at nakita ko yung matandang nakitira roon. Medyo kasing edad siya ng aking lola at habang tinitignan ko siya, napansin ko na parang abala siya sa paghuhukay sa lupa. Medyo putikan na rin at marumi ang suot niyang lumang damit na siguro'y tanda na ng matagal niyang ginagawa ang paghukay. Sa kabila ng mga kwento at takot na pinapalabas ng iba, hindi ko po maiwasang magtanong sa sarili kung totoo nga ba ang mga sinasabi tungkol sa kanya. Ang itsura niya ay malayo sa mga nakasanayang kwento ng mga aswang na ikinakalat ng mga tao. Bagamat may takot pa rin sa puso ko, naisip ko na siguro tulad ng iba, may kanya-kanya lang siyang paraan ng pamumuhay. At wala naman palang masama sa kanyang ginagawa. Baka chismis lang ang kumakalat dahil nga sa itsura ng bahay nito na sobrang luma. Anong ginagawa mo dito? Bulyaw sa akin ng matanda matapos akong tumigil sa gate ng bahay niya. Galit itong nakatingin sa akin kaya medyo napaurong ako ng bahagya. Dahil sa kanyang matalim na tinig at matinding titig. Para akong nahulog sa isang kakaibang pakiramdam ng kaba. Hindi ko po inaasahan na ganito ang magiging reaksyon niya. Habang naroroon ako, hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin kaya tumahimik na lamang po ako sa gimbal. Medyo may kasungitan yung matandang babae. Pero di ko po yun binigyan ng pansin at agad akong sumagot. Sa isip ko, baka kasi mag-isa na lang siya sa buhay kaya ganon siya kumilos. Wala naman akong intensyon na makialam kaya pinili ko na lang na magpatuloy at hindi magpahalata ng takot. Ayon kasi sa sabi-sabi, may kwento na kinain daw niya ang 2 anak nito kaya naman iniwan siya ng asawa niya. Habang naririnig ko pa ang mga kwentong ganoon, iniisip ko na siguro ay mga maling akusasyon lang na ipinapakalat ng ibang tao. Nagtitinda po ako ng kakanin. Gusto niyo po bang bumili? Sagot ko na medyo nangangatal ang boses. Dahil na rin po sa takot at medyo malamig ang panahon gawa ng ulan. Habang nagsasalita, ramdam ko po ang kaba sa aking dibdib. At parang gusto ko na lang tumakbo. Ngunit pinilit ko pong maging matapang at ipagpatuloy ang pagsusumikip ko. Ang kanyang titig ay matalim at hindi ko po alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Umalis ka na.
Wala akong pera. Sigaw nito habang patuloy na naghuhukay. Di ko nga po alam kung bakit nananatili pa ako sa lugar kahit na sinigawan na niya ako. Dumukot po ako ng isang supot ng puto at isinabit iyon sa kaniyang gate. Lola, hito po. Inyo na lang. Pauwi na po kasi ako. Sigaw ko habang tinuro ang supot ng puto. Saka ako lumakad ng mabilis. Hindi na naghintay ng sagot at nagmamadaling umalis. Medyo nasa kalayuan na nga po ako nung nagtago ako sa likod ng isang puno. Nag-aalangan ako kung kukunin ba niya ang puto o hindi. Nais ko sanang malaman kung siya nga ba'y magpapakita ng kabutihan o kung ang mga kwento tungkol sa kanya ay totoo nga. Habang nagmamasid, ramdam ko po ang kaba at hindi ko mapigilang mag-isip kung tama bang mag-alok pa ako ng mga bagay sa taong iyon. Ang puso ko ay puno ng kuryosidad at takot. Ngunit pinili kong maging tahimik at maghintay sa kanyang reaksyon. At di nga po ako nagkamali. Dahil noong di niya ako nakita sa daan ay agad niyang kinuha ang kakanin at pumasok sa loob ng bahay. Dala ang isang sako na putik. Sa mga sandaling iyon, hindi ko po maiwasang mag-isip na marahil ay may iba pang dahilan kung bakit siya ganong mag-react sa akin. Kahit na may takot pa rin akong nararamdaman. Napansin ko po na hindi pala siya ganoong nakakatakot tulad ng iniisip ng ibang tao. Pagka-uwi ko nga po ay agad kong sinabi sa aking lola ang nangyari. Sinabihan nga po ako ni lola na mag-iingat dahil nga po sa mga usap-usapan tungkol sa matandang nakatira sa lumang bahay. Sabi pa niya, hindi lahat ng tao ay makikilala mo agad kaya kailangan mag-ingat ka apo. Lalo na kung may mga kwento na hindi maganda ang pinagmulan. Ramdam ko po ang kanyang alalahanin kaya tumango na lang ako at nangako na magiging mas maingat ako sa susunod pero kahit na nangako na nga ako ay medyo curious pa rin ako. Kaya nga po kinabukasan ay lagi akong dumadaan sa lugar para mag-abot ng aking tinda kung may tira pa ako. At minsan nga po, sadyang ako ang nagdadagdag ng kaunting kakanin para masabit ko sa kanyang gate. Hindi ko po siya direktang kinakausap. Pero ang simpleng pag-iwan ng kakanin ay parang isang maliit na tanda ng kabutihan at respeto sa kabila ng lahat ng naririnig kong kwento. Halos araw-araw ko iyong ginagawa kahit na madalas niya ako paalisin. Pero mga ilang linggo po yung lumipas at naging ayos naman ang kanyang ugali. May mga araw nga po na tila nag-aabang na siya sa aking pagdating at minsan po niya akong inalok na pumasok. Lumingali nga muna po ako sa paligid at baka may makakita sa akin. Ayoko po kasing pag-usapan lalo na at kilala ako sa aming lugar. Pagpasok ko nga po ay napansin ko ang lumang litrato na medyo malapit ng kumupas. May larawan ito ng masayang pamilya. Kaya naman kating-kati na ang aking dila para tanungin kung sino ang mga ito. Hindi ko po maiwasang magtanong sa aking sarili kung ano ang kwento sa likod ng larawan. Tila ba may mga alaala ng kasaysayan sa mga mukha ng mga tao sa litrato. At parang gusto ko nang malaman ang lahat ng iyon. Ngunit sa kabila ng pag-uusisa ko, natakot din ako na baka hindi ito ang tamang pagkakataon para magtanong ako. Kaya't inisip ko na lang muna, baka isang araw, kung magkasama kami saka
ko na lang itatanong kung may pagkakataon ako. Nilibot ko ang tingin at wala namang kakaibang bagay akong nakita. May kasangkapan naman pero luma na at kahoy na hagdan na pinatibay na ng panahon. May mga antigo ring gamit na makikita sa loob kaya naman di ko may pagkakaila na hindi nakakatakot ang bahay ng matanda. Ayon sa sinasabi ng iba, "Iha, umupo ka at ipaghahain kita ng nilagang kamote." Aniya habang papasok sa maliit at medyo nagewang niyang kusina. Habang umupo ako, hindi ko po maiwasang mapansin ang mga simpleng bagay sa paligid. Ang mga lumang gamit. Ang kaharian ng alikabok sa bawat sulok. At ang amoy ng nilagang kamote na nagsimula ng maghintay sa kalan. "Lola, kayo lang po ba talaga dito?" Tanong ko nang may abot niya sa akin ang plato ng may kamote. Napatigil siya saglit at umupo ng dahan-dahan. Naisip ko tuloy na mali pa yata na magtanong ako ng ganong bagay kaya aking binaling na lang ang tanong sa ibang bagay. "Ito po ba yung hinukay nyo noong isang linggo? Ang tatamis po ng kamote nyo." Puri ko habang nginunguya ang matamis na laman ng kamote. Ako pa rin ba ang ginagawa nilang katatokotan sa bayang ito? Mahina niyang sagot na di ko malaman kung anong tunay na ibig niyang iparating. Para bang may mga alaala siyang nais iparating. Ngunit natatakot na ibukas ang mga sugat na matagal nang itinatago ng nakaraan. "Ano pong ibig niyo pong sabihin, Lola?" Tanong ko. Ang boses ko na may kasamang kuryosidad at kaunting alinlangan. Sapagkat tila may malalim na kwento sa likod ng bawat salitang binanggit niya. "Di mo ba alam na ako ang pinaghihinalaan nilang aswang sa barangay na ito, Iha?" Nakayuko ang kaniyang ulo habang nagtatanong. Tila ba may bigat na pasanin sa mga salitang iyon. Alam ko naman na siya ang pinag-uusapan ng mga tao. Ngunit hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Hindi ko muna pinili na magsalita. Bagkus ay nanatili akong tahimik. Matapos maratay ang dalawa kong anak dahil sa sakit na kumitil sa buhay nila, iniwan ako ng aking asawa at sumama sa ibang babae. Duktong nito. Ang boses niya ay puno ng kalungkutan at hinagpis. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Ang sakit na tila hindi matitinag ng panahon. Ipinagkait sa kanya ang saya at pagmamahal ng isang pamilya. At ngayon, siya ang tinuturing na salarin sa mata ng mga tao. Kita ko ang lungkot sa kaniyang mga mata kaya naman hinintay kong ipagpatuloy niya ang kaniyang kwento. Pero di lingid sa kaalaman ng asawa ko ay aswang ang kaniyang naging kabit. Pinatay nito ang aming anak habang ako ay wala sa bahay para humanap ng pagkain. Duktong pa niya. Ang tinig niyang halos pinuputol ng galit at hinagpis. Mabilis na dumapo sa aking isipan ang mga larawan ng masilamuot na trahedya. Isang ina na naghanap lamang ng kabuhayan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, nawasak ang kanyang mundo. Mangyak-ngyak nitong kinuwento. Gusto ko sanang itigil ang kanyang kwento upang di na dumaloy ang kanyang mga luha.
Pero tuloy pa rin siya hanggang sa sabihin niya sa akin ang madilim niyang nakaraan. Medyo nabigla lang ako sa kwento niya dahil parang malayo ito sa mga sinasabi ng mga tao. Matapos nga daw patayin ng aswang ang dalawa niyang anak ay naabutan daw ng asawa niya ang walang buhay na mga bata na nasa edad 10 at 8 kasama siya. At buong akala daw nito ay pinatay niya ang mga bata. Naging usap-usapan nga daw ang nangyari. Kaya naman hanggang ngayon ay siya pa rin ang laman ng usapan ng bayan. Dagdag pa niya, ang mga mata niyang puno ng lungkot at sama ng loob. Halos maramdaman ko ang bigat ng pinagdadaanan niya. Isang ina na hindi lamang nawala ng mga anak, kundi pati na rin ang dangal at respeto mula sa kanyang komunidad. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pangalan niya ay patuloy na itinatak sa mga usapan. Isang alaala ng pagkakamali at maling akusasyon na hindi na niya matatakasan. At sa tuwing may mamamataan daw na kakaibang nilalang ay siya ang sinusugod ng mga tao hanggang sa mawasak ang kaniyang bahay na dati ay puno ng pagmamahal. Naawa ako sa kalagayan niya kaya naman mas minabuti ko na munang tumahimik dahil naririnig ko ang pangangatal ng boses niya dahilan upang tumulo ang luha sa kaniyang mga mata. Simula noon naging mag-isa na lang ako at ikaw lang ang nagtangkang dumaan muli sa bahay ko. Malungkot niyang sabi na agad ko namang ikinagulat. Sa loob pala ng mahigit 30 taon na mag-isa lang siya. Naisip ko tuloy ang aking lola dahil maswerte pa ito at may kasama samantalang ang matandang ito ay wala kahit isa. Kinakatakutan pa at kinakamuhian ng iba. Siguro mga ilang oras din po akong nagtagal sa lugar. Kaya naman nakaramdam siya ng kaunting saya kahit papaano. Habang nakaupo kami at nag-uusap, tila ba nababawasan ang bigat ng mga alaala na bumabalot sa kanya. Ang mga kwento at mga alalahanin niyang unti-unti niyang nabigyan ng pagkakataong magluwag. Kahit sandali lamang. Pag-uwi ko nga po, tinanong ko agad ang aking lola. Tila ba may alinlangan pa rin sa kanyang mga mata. Saan ka na naman galing, bata ka? Di ba sabi ko sa iyo wag kang pupunta sa bahay ng aswang na iyon? Tigas talaga ng ulo mo, iha. Bulyaw sa akin ni lola. Ang galit at alalahanin sa kanyang tinig ay hindi maikakaila. Di ko naman mapigilan ang sarili ko at agad kong sinabi sa aking lola ang mga sinabi ng matanda sa akin. Di man lang nagsalita ang aking lola. Siguro naiisip niya na tama ako. Dahil kung tunay na aswang ang matanda ay maaring nakain na ako nito. Lola, kung tama ang kaniyang mga sinabi, kailangan matulungan natin siya. Ayaw ko na mamatay lang siya nang walang nakakaalam ng katotohanan. Sambit ko habang patuloy si Lola sa paghahayin ng hapunan. Kung sakaling tunay yun ay mag-ingat ka pa rin, bata ka. Sagot niya. Nga pala, may pistahan sa kabilang barangay, magtinda ka doon ng mga kakanin. Sigurado akong marami tayong mabebenta dahil maraming tao ang maghahanap ng kakanin. Dagdag ni Lola na agad ko namang kinatuwa. Buti nga at wala kaming pasok dahil nga bakasyon. Tuwang-tuwa ako na kumain nung gabing iyon dahil marami-rami kaming gagawing kakanin ni Lola. Madaling araw nga po noong nagsimula kaming mag-intindi ni Lola. Buti nga at nagpadala ang inay kaya nagkaroon kami ng malaki-laking puhunan.
Pero bago nga ako umalis ay dumaan muna ako sa bahay ng matanda. Nagabot ako sa kanya ng kakanina at kita ko ang saya sa mukha niya. Lola, di po ako magtatagal. Uuwi po ako agad dahil magdadala ako ng kakanin sa kabilang barangay. Sambit ko na agad niyang kinalungkot. Iha, apo, mag-iingat ka. Talamak ang mga nilalang na masasama ngayon, mahal na araw. Hindi biro ang mga panganib na nag-aabang kaya't laging magmasid at mag-ingat. Aniya habang may dinudukot sa bulsa. Lagi mong dalhin ito, Iha. Dagdag niya sabay abot ng isang supot na puno ng mahalagang bagay na di ko naman tiningnan pa. Aniya, anting daw ito para di ako malipitan ng mga aswang. Yun daw kasi ang nakaligtas sa kaniya sa mahabang panahon ng banta ng aswang na laging nagtatangkang patayin siya. Walang kaligtasan kung walang proteksyon. Dagdag pa niya habang tinitingnan ako ng seryoso. Tinanggap ko naman iyon ng walang alinlangan dahil nga nagtiwala ako sa kanya at alam kong hindi niya ako pagsasabihan ng ganito kung hindi ito mahalaga. At bago nga po ako umalis ay pinabaunan niya rin ako ng kamote. Mga 3 oras lang naman po ang biyahe sa habal-habal kaya medyo madali akong makakarating sa barangay na tinukoy ni Lola. Usong-uso po nun yung mga banderitas at mga tambol sa daan kaya naman nagiliw yung aking mga mata na manood. May ilan na lumapit para bumili at naman ubos nga ang 2 bilao. At yung tira naman ay balak kong ilako sa bahay-bahay dahil nga medyo matumal na yung bumili dahil may kanya-kanya ng handa yung mga iba na kakanin. Hanggang sa dumating sa punto na di ko na namamalayan na malayo na pala sa pistahan ng aking napuntahan. Sa kagustuhan na makauwi agad ng ubos ang paninda. Nakarating nga po ako sa isang liblib na lugar na madalang ang mga taong dumaan. Tila lahat ng nakakasalubong ko ay papunta sa pistahan kaya walang bumibili sa akin. Magsisilim na nga noong naubos ko ang tinda. Ang problema, wala pang dumadaang habal-habal kaya naglakad na lang ako pabalik. Habang naglalakad, ramdam ko ang lamig ng hangin na dumadampi sa aking balat at ang unti-unting pagbulong ng araw na nagbigay ng dilim sa paligid. Di ko nga alam ang daan kaya naisipan ko na magtanong lang sa mga tao kung sakali man na may makita ako. Pero habang naglalakad ako, tila wala akong makitang tao sa kalsadang iyon. Tanging ang mga bahay na malayo at nakatago sa likod ng mga puno. Nagtanong ako sa ilang mga bahay na aking nadaanan. Ngunit wala rin akong nakitang sumagot. Lahat ng pinto ay sarado at mga bintana ay madilim. Ang naririnig ko na lang ay ang mga tunog ng mga hayop at mga huni ng mga insekto. Tao po? May tao po ba rito? Pero parang sumisigaw ako sa hangin dahil nga walang sumasagot kaya minabuti ko na magpatuloy na lang sa paglalakad. Pero halos magdidilim na pero wala pa ring tao sa daan. Nakakarinig na ako ng mga kuliglig pero wala pa ring tao sa mga bahay na aking natatanaw. Maging yung mga bahay na magkakalayo ay puro sarado at walang sinyalis na may tao sa loob. Siguradong nasa pistahan sila para manood ng palabas. Nakaramdam na ako ng kaunting kaba dahil nga di ko kabisado ang lugar at wala pa nga akong kilala kahit isa. Pero kahit na may kaba ay patuloy akong naglakad hanggang sa may nakita akong bahay na luma na pero may bukas na ilaw. May kalayuan ito sa kalsada kaya naman agad kong sinusunang daan papunta roon upang magtanong. Pero di pa ako nakakalapit nang may marinig akong usapan sa loob.
Medyo kinabahan po ako at di na makahakbang pa. Kailan tayo kakain ng tao? Sawa na ako sa mga hayop. Wika noong babae na nasa loob ng bahay. Hintay ka lang. Maya-maya ay makakakain na rin tayo. Mag-aabang tayo ng tao na uuwi galing piyestahan. Sagot noong lalaki na tila asawa niya. Nakailang lipat na tayo ng lugar, Berting. At wala pa rin ikaw nabubuntis na babae para may makain naman tayong sariwang laman. Sigaw ng babae na galit na galit. Nakatakip ako sa aking bibig matapos kong marinig ang usapan. Hindi ako nagkamali sa aking narinig. Sigurado ako na yung mga aswang na iyon ang nagkakalat ng lagim. Alam mo naman, Berting, na sariwang laman lamang ang makakapanatili ng ating pagkabata at lakas. Kaya siguraduhin mong makakahanap ka agad. Sigaw muli ng babae. Ngayon alam ko na ang sikreto ng mag-asawang aswang. Nangangamba ako na baka ako ang gawin nilang unang biktima. Sumiksik ako ng maigi sa may malagong halaman upang di nila ako makita. Habang nakatago nga po ay di ko maiwasang di isipin kung sila ba talaga ang sinasabi ng matanda sa lumang bahay. Dahil kung sila nga, dapat silang magbayad ng kanilang kasalanan. Dahil sa pagsira nila ng buhay ng matanda na hanggang ngayon ay pinagdudusahan nito. Ang problema, di ko alam kung paano ako makakalis dahil sigurado ako na malalaman nila na narinig ko ang kanilang madilim na balak. Saglit, naaamoy mo ba ang naaamoy ko? Saad ng babae na aking ikinabahala. Baka naamoy nila ako mula sa aking pinagtataguan dahil nga matatalas ang pang-amoy nila. Oo, baka may tao sa paligid. Hanapin ko lamang saglit. Sagot naman ng lalaki na parang sunod-sunuran sa asawa nito. At pagkalabas nga nito sa may pintuan ay di na ako nagkamali ng hinala. Siya ang asawa ng matanda na nakatira sa lumang bahay. Dahil iisa ang mukha nila sa litrato na aking nakita mula roon. Pero ang kaniyang katawan ay tila hindi tumatanda. Dahil sa kanyang anyo, parang nasa edad 30 anyos pa lamang ito. Aswang din siya. Bulong ko sa aking sarili habang tinitignan ang bawat kilos nito. Papalapit na nga ito sa direksyon ko na nararamdaman ko ang bawat tibok ng aking puso. Nag-uunahan ito kaya pakiramdam ko ay di ako makahinga ng ayos. Buti na nga lamang at biglang may tumulo na pusa at ito ang nakita ng aswang na lalaki. Pusa. Dismayado itong kinuha ang kawawang hayop saka binali ang liig. Napatakip na lamang ako sa aking bibig dahil mula sa aking pinagtataguan ay kitang-kita ko ang kanilang mga anino na pinagpepiestahan ang dugo ng pusa. Habang ginagawa nila ang karumal-dumal na krimen ay dahan-dahan akong humakbang papalayo. Sa pag-aakalang di nila ako maaamoy dahil nga sa dugo ng pusa. Pero noong nakalabas ako ay eksaktong napatingin sila sa aking direksyon. Wala tuloy akong magawa kung hindi ang kumaripas ng takbo. Naiwanan ng aking bilao at isang pares ng tsinelas pero wala akong pakialam. Mahalaga sa akin ang makatakas sa kamay ng dalawang sugapang aswang. Hindi na ako lumingon pa basta takbo lang ako hanggat may lupa. Pakinig ko naman ang halikhik ng babaeng aswang na tila di nalalayo sa akin.
Sige, takbo. At kahit nga alam kong nakakapagod tumakbo nang walang patutunguhan ay ramdam ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking noo. Dagdag pa nga ang nagkakalansing ang barya mula sa aking butyaka. Bulsa kung tawagin. Sumabit na rin ang laylayan ng aking bestida sa mga tinik at ugat ng kahoy. At minsan din akong nadapa sa may nakausling bato na nagdulot ng sugat sa aking mga tuhod. Hanggang sa makarating ako sa gitna ng daan na walang bahay. Napatigil ako dahil di ko na alam ang aking gagawin. Sigurado ako na di na ako makakauwi pa. Lola, mangyak-ngyak kong tawag sa hangin habang nililibot ang aking mga mata sa buong lugar. Maya-maya nga ay may nakita akong hugis ng tao mula sa dilim. Naroon ang mag-asawang aswang. Nag-aabang sa aking kilos. Maya-maya nga ay naging malinaw sa akin ng paningin ang kanilang itsura. Ang kanilang anyo ay di naiiba sa pangkaraniwang tao pero maya-maya ay nagiging kakaiba ito sa aking paningin. Tila ba ang kanilang mga ngipin ay mas humaba pa sa normal. Kitang-kita ko rin ang mangitim-ngitim nilang gilagid na may mahabang pangil. Napaurong ako saglit habang ang mga munting luha ay hindi ko namamalayan na tumutulo na. Ramdam ko ang bigat ng aking dibdib. Parang may isang mabigat na bagay na pilit akong hinihila pababa. Ang paligid ay parang mas bumibigat at ang dilim ay sumisiksik sa aking mga mata. Na para bang ang bawat takbang ay mas lumalapit sa isang bagay na hindi ko kayang harapin. Ayaw mo na ba makipaglaro, munting bata? Tanong sa akin ng babae na tila nang aasar pa. Ang boses niya ay malupit at may kasamang isang hindi maipaliwanag na kahulugan na nagpapaalala sa akin ng mga kwentong matagal ko nang narinig. Ang kaniyang mahabang buhok ay umaalon sa hangin at kahit na nakatayo lang siya, para na rin siyang nakalutang. Ang katawan niya ay tila hindi nasasakupan ng lupa. Ang mga mata niya ay matalim at puno ng misteryo na parang tinitimbang ako. Ang bawat galaw ko, ang bawat paghinga ko. Ang takot na nararamdaman ko ay unti-unting nagpapalakas at habang ang mga luha ko ay patuloy na tumutulo. Gusto kong tumakbo, ngunit ang katawan ko ay parang hindi gumagalaw. Natila ang mga paa ko ay napakabigat at hindi ko kayang alisin sa lupa. Habang papalapit nga ito ay naalala ko ang anting-anting na binigay sa akin ng matanda. At kahit nga nangangatal ang aking mga kamay ay dinukot ko ang supot mula sa aking bulsa. Napaurong naman ang babaeng aswang ng sandaling makita ang aking dala. Bakit ka meron yan? Saan mo yan kinuha? Tanong ng aswang sa akin na tila may pangambang di niya maipaliwanag. Napatingin ito sa asawang aswang na lalaki na kapwa nagulat din. Buhay pa si Melissa. Ani niya na may halong pangamba. Iyon palang matandang babae sa lumang bahay ang tinutukoy nilang Melissa. Oo, buhay pa siya at naparito ako para pagbayarin kayo sa inyong utang sa kanya. Matapang kong sinabi matapos kong lubusang malaman ang kanilang totoong pagkatao. Kung makakauwi ka pa ng buhay. Nakakapanindig balahibong saad ng lalaki na tila nagbigay sa akin ng kaisipang hindi ko sila matatakasan. Agad ko naman na hinawakan ng mahigpit ang supot at binuksan ito ng dahan-dahan habang
di umaalis ang aking tingin sa mga mata ng aswang. Pagdukot ko nga ay may butil na parang buhangin ang nasalat ng aking kamay. Sa totoo lamang po ay di ko alam kung paano ito gagamitin, pero noong mga oras na iyon, ang alam ko lang ang makatakas sa kanilang mga kamay. "Berting, kunin mo ang supot!" Utos ng babae na agad sinunod ng lalaki. Di naman ako nagdalawang isip na kumuha ng butil at sinaboy ito sa lalaking aswang. Yun lang kasi ang alam kong gawin mula sa butil na nasa supot. "Aray!" Sigaw ng lalaki na tila nasunog ang katawan dahil sa mga sinaboy kong butil. Di ito makalapit dahil unti-unting bumabalik sa totoo nitong edad ang katawan ng lalaki. Sinaboy ko ulit ang butil at di na siya nakalapit pa sa akin. Halos gumapang na rin sa lupa ang katawan nito, kaya naman nahirapan na itong gumalaw pa. Dahil sa galit ay sumugod naman sa akin yung babae. Pero pinaulanan ko rin ito ng butil kaya napaiyak ito sa sakit. "Walang hiya ka!" Sigaw nito habang dinadamdam ang kirot. Kita ko naman na parang nasusunog ang balat nito at unti-unting nagiging kulubot. Sandali pa nga ay may narinig akong habal-habal na paparating. Parang galing itong piyestahan, kaya naman ginamit ko itong pagkakataon para makahingi ng tulong. Tulong, may aswang!" Sigaw ko habang hirap naman ang dalawang makatakas, pero bago sila makalayo ay aking binuhos muli ang butil sa kinaroroonan ng lalaki na nagpadapa sa kaniya sa lupa. Galit na galit naman ang babae na tumitig sa akin. "Hahanapin kitang bata ka kahit saan ka pang lupalop ng mundo. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin." Banta nito na tila kinikilatis ang aking buong muka. Natakot ako sa banta niya, pero mahalaga sa akin ay makaligtas. Tumakbo naman ang babaeng aswang at nawala sa dilim. Iniwan nito ang asawa na nakalumpasay sa lupa na hirap sa pagkilos. "Ining, anong nangyari?" Tanong ng lalaking nakasakay sa habal-habal. Ang boses niya na puno ng pangamba. At ang mga mata niya ay nagpapakita ng takot at pag-alala. Tumabi siya sa akin at nakita ko ang pag-aalalang nakaukit sa kanyang muka. Parang may nararamdaman siyang hindi ko pa ganap na naunawaan. "Aswang?" Yun na lamang ang aking nabanggit. Ang boses ko ay mahina at nanginginig. Habang ang aking paningin ay nagsimulang manlabo na tila may tumakip na ulap sa aking mga mata. Ang matinding takot at ang pagod na nararamdaman ko ay nagsanib matapos na may dumating para saklolohan ako. Hindi ko na kayang mag-isip ng malinaw at habang ako humihingal ay unti-unting nagdilim ang aking paligid. Dala na rin siguro ng takot at matinding pagod. Hindi ko na matandaan pa kung ano ang mga sumunod na nangyari pagkatapos noon. Nagising na lamang ako sa maligamgam na tubig na dumampi sa aking noo. Nang aking muling buksan ng mga mata, napansin ko na nasa loob ako ng isang maliit na bahay. Ang paligid ay tahimik at amoy halamang gamot. Nasa bahay ng albularyo na pala ako matapos akong mawala ng ulirat. Nakapaligid sila sa akin. Mga mata nila ay puno ng pag-aalala at nararamdaman ko ang kanilang malasakit. May ilang mga kababaihan at kalalakihan sa paligid na nagmamasid habang ako'y ginagamot. Asan po ang aswang?" Tanong ko nang magmulat ang aking mga mata na parang iyon na lamang ang tanong na tumatakbo sa aking isipan.
Wala na akong naaalala mula nang mawala ang aking ulirat. At ang tanging gumugulo sa aking isipan ay ang nakakatakot na imahe ng babae at ang mga salitang binitawan niya. Inisip ko na baka ang aswang na iyon ay naroroon pa, nag-aabang sa dilim, naghihintay ng pagkakataon. Ang takot na nararamdaman ko ay muling sumiksik at ang katawan ko'y tila nagiging malamig. Huwag kang mag-alala, Ining. Nakakulong ito ngayon. Sagot ng albularyo sa akin. Sabay turo sa isang malaking lambat na nakatali sa isang sulok ng silid. Nasa loob nito ang isang nilalang na tila hindi matawaran ng itsura. May maitim na mga mata at mahabang mga kuko. At ang katawan ay mukhang hindi tao. Ang nakakatakot na nilalang na iyon ay tumutok sa akin. Ngunit hindi makalabas sa lambat. Muntik ko nang makalimutan ang kaba ko sa takot na muling makita siya. Ngunit salamat na lang at nakakulong na. Taga saan ka ba, Iha? Tanong naman ng isang lalaki na nakakita sa akin na nakatayo malapit sa akin habang pinagmamasdan ang aking kalagayan. Ang boses niya ay may kabuntot na malasakit at pag-aalala. Parang gusto niyang malaman kung saan ako nanggaling at kung paano ako napadpad sa ganitong sitwasyon. Taga-kabilang barangay po ako. Naligaw po ako matapos magbenta ng kakanin. Muntikan na po nila akong makain, buti na lamang po at may pangontra akong dala. Sagot ko na parang nanghihina pa ang boses. Dumito ka muna habang gabi pa. Bukas na bukas ay dadalhin ka namin sa inyong barangay. Papaalam na rin namin ang tungkol sa aswang. Sambit naman ang isang lalaki na tila siyang namumuno sa lugar. Nabuhayan po ako ng loob sa Gimbal matapos kong marinig ang mga salitang iyon. Alam ko nang ligtas ako sa mga oras na yon at may maganda pa akong balita na dala sa aming barangay. Iyon ay ang aswang na kanilang kinakatakutan ng matagal ng panahon. Buong magdamag nga ako di nakatulog ng mga oras na iyon dahil sariwa pa rin sa akin ang nangyari. May mangilan-ngilan pang ang taong dumadating para makiisyoso sa aswang na nakatali. Naghihintay sila na magbagong anyo ito kinabukasan. May narinig naman ako na usap-usapan na di daw talaga tagaroon ng mag-asawa. Ilang buwan pa lamang daw ito nakakatuloy sa barangay nila, sa katunayan nga daw ay di nila akalain na mga aswang pala ang mga ito. Dahil nga wala naman sa kanilang itsura ang pagiging aswang. Buti na nga daw at nahuli. Kung hindi daw ay baka nasa delikado ang kanilang lugar. Todo pasasalamat naman sila sa aking ginawa. Kinabukasan nga po ay agad akong hinatid sa aming barangay. Nang makarating kami, kitang-kita ko ang mga kabarangay ko na nag-aalala. Ang ilan ay nagtipon-tipon sa kalsada. Nag-uusap yata kung paano ako hahanapin. Napansin ko ang mga mukha ng mga tao. Ang mga matang may halo ng takot at kaba. Dahil nga hindi pa ako nakakabalik. Maging ang mga matatanda ay nagmumurang alala. At ang buong barangay ay parang may mabigat na pakiramdam sa pagkawala ko. Pagpasok ko sa aming bahay, agad akong sinalubong ng aking lola. Hindi ko na kayang itago ang mga luha ko at siya ay iyak na lamang ng iyak habang ako'y niyayakap ng mahigpit. Salamat at buhay ka, Iha. Ang wika niya. Ang tinig na puno ng pagpapasalamat at sakit. Ang mga kamay niyang nanginginig ay tila hindi makapaniwala na nakabalik akong ligtas.
Para bang ang buong gabi ng paghihintay at pag-aalala ay napagod sa isang saglit ng kaligayahan. Habang niyayakap ko ang aking lola, nakita ko rin ang isang pamilyar na muka, ang aking ina. Masaya-saya ngunit bakas na bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Luwang-luha siya at agad akong niyakap. Anak, hindi ko kayang mawala ka. Saan ka ba nanggaling? Bakit di ka nakauwi? Anong nangyari? Tanong niya. Ang tinig ay puno ng takot at pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. At ramdam ko ang lahat ng pag-aalalang umaabot sa kanya habang ako'y nawawala. Pasensya na po mama, lola. Ang tanging nasabi ko habang niyayakap ng mahigpit. Ang mga luha ko hindi na tumigil sa pagdaloy. At sa mga sandaling iyon sa gitna ng mga pag-aalala at takot, ramdam ko na ang kaligtasan. Sa likod ko nga ay kasama ko yung mga tao sa kabilang barangay. Kausap nila ang ilang tao. May dala silang malaking truck kung saan nandoon yung lalaking aswang. Pinayuhan ng bawat isa na maging alerto dahil nga sa nahuling aswang. At noong buksan ang truck ay tumambat nga ang lalaking aswang na nasa itsurang tao na. Laking gulat nga ng mga tao matapos nilang makita kung sino ang nakagapos doon. Maging ang aking lola ay nabigla matapos masaksihan ang nangyari. Lahat sila ay di makapaniwala na ang lalaking nakagapos ay walang iba kundi ang matagal nang nawawala ng asawang matanda na nakatira sa lumang bahay. Naging bulong-bulungan tuloy ang kumalat na kwento tungkol sa matandang babae na matagal nilang pinaghihinalaan. Ngayon alam na nila ang katotohanan. Napuno sila ng awa sa matandang babae na kung saan ay walang kaalam-alam sa nangyari noong araw na iyon. Lahat nga ay nagdesisyon na pumunta ng kusa sa bahay ng matanda upang humingi ng tawad. Dahil sa loob ng ilang taon ay nagdusa ito ng walang ginagawang kasalanan. Kinuha naman po ng mga pulis ang lalaking aswang upang makulong. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos. At ang kanyang katawan ay tila walang lakas. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot. Bantay sarado rin po siya at tiyak na hindi makakalabas pa upang maghasik ng lagim. Ang mga pulis ay nagsiguro na mahigpit ang kanyang pagkakahawak upang walang makapagpigil sa kanilang layunin na mapanagot siya sa kanyang mga kasalanan. At kahit naman po ganun ang nangyari, nakakatakot pa rin po ang mga binitawang salita ng babaeng aswang ay patuloy na sumasakit sa aking isipan. Ang kanyang tinig, malamig at may kasamang pangako, ay parang isang anino na patuloy na sumusuong sa aking mga alaala. Hindi pa tapos ang lahat, Iha. Hindi pa. Hahanapin kita. Ang kanyang mga salitang iyon ay nagdulot ng mas malalim na takot. Parang isang babala na hindi ko kayang baliwalain. Magtatanghali na nga po noong pumunta kami sa bahay ng matandang babae. Ang kanyang bakuran ay nagmistulang paraiso dahil malinis at di na masukal. Ang mga halaman at mga bulaklak na ngayon ay buo at maayos ay parang nagsisilbing patunay ng bagong buhay at pag-asa na nagsimula sa kanyang tahanan. Ang mga daang matagal ng tiniklop ng dilim at takot ay nagbukas muli sa ilalim ng sinag ng araw. Maging ang bahay nito ay lumitaw mula sa kalsada. Ang dating matandang bahay na puno ng mga alaala ng kasaysayan ay
ngayon ay mukha ng mas maliwanag at maligaya. Ibang-iba mula sa dating itsura noon na puno ng mga basag na bintana at kalat na hindi natutugunan. Ngayon ay mas maayos, malinis ang bawat sulok, ay may bagong sigla. Pakiramdam ko'y parang isang bagong simula para sa matanda at sa buong barangay. Malayo pa nga lamang po ako at agad siyang sumalubong sa akin ang may luha sa mga mata. Ang matandang babae na matagal ko nang hindi nakikita ay tumakbo papunta sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at kaligayahan. Iha, salamat at ligtas ka. Salamat din dahil niligtas mo ako. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan at kasiyahan. Ang matinding pasasalamat na matagal niyang pinagdasal ay ngayon ay natupad na. At sa wakas ay natagpuan ng kapayapaan sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Habang niyayakap ko siya, ramdam ko ang hirap na pinagdaanan niya. Pati na rin ang pag-asa at lakas na nagsimula niyang muling tuklasin. Hindi lang bahay niya ang nagbago, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Mula sa madilim na patungo sa liwanag. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko na ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting maghihilom. Di ko po alam kung bakit nakakaramdam ako ng ginhawa dahil iba na ang kanyang kilos. Di na malungkot, di na mangungulila. Apo, salamat, pinalaya mo ako sa hirap. Tama na siguro na nakaramdam ako ng laya bago ako mawala sa mundong ito. Masaya ngunit parang may halong pamamaalam niyang sinambit. Lola, hindi pa. Maikli kong sagot habang hinihimas ang kanyang likod. Alam ko po na di pa niya nalalasap ang tunay na saya ng mundo dahil sa kanyang mapait na kapalaran. May mangilan-ngilan po na dumating pa at lahat sila ay nagpakita ng malasakit sa matanda. Tanda na ang paghingi nila ng tawad. Pero kahit ganon, Sir Gimbal, lagi pa rin pumapasok sa aking isip ang sumpang sinabi ng babaeng aswang. Kaya po kahit alam kong ligtas na ako ay patuloy pa rin ang aking pag-iingat. 6 na taon na nga po ang nakalipas at palagi pa rin pong may takot akong nararamdaman. Kahit na natutuhan kong magpatuloy. Hindi ko maalis ang mga alaala ng mga pangyayari noong mga nakalipas na taon. College na po ako ngayon at malaki na ang pagbabago sa buhay ko. Hindi ko na kailangan magtinda ng gulay at kakanin dahil may maayos ng trabaho ang aking inay. Ang mga simple at masayang araw namin ng aking pamilya ay napalitan ng mas malalaking pangarap at mga pagsubok, ngunit sa kabila ng lahat, ang takot na dulot ng madilim na alaala ay patuloy na sumusunod sa akin. Ang aking lola naman ay laging kasama ng matandang babae at naging magkaibigan sila. Masaya po ako dahil nakakasama ko pa sila hanggang ngayon. Ang matandang babae na dati puno ng lungkot at takot ay nagbukas ng bagong buhay sa sarili at sa amin. Ang mga sugat na dulot ng nakaraan ay unti-unting napagtagumpayan. At ang mga bahay nila ngayon ay puno na ng saya at buhay. Minsan, makikita ko silang nag-uusap, nagkukwentuhan ng mga kwentong nakaraan at nagpapatawaran. Parang lahat ng hirap na kanilang pinagdaanan ay naging bahagi ng kani-kanilang lakas. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. At sana po ay nasa mabuti rin kayong katayuan. Magustuhan niyo po sana ang aking kwento. Salamat pong muli.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video